Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Bago ang lahat, maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat, sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. So, sa mga bagong pasok po sa aking munting kubo, welcome. Mga silent viewers, salamat po. Mga nagla-like, nagko-comment, nagsishare, at saka yung lagi na riyan po na naka-engage sa aking mga ginagawang reaction, more blessings po sa pamilya ninyo. Thank you so much po sa patuloy na suporta. So ito po yung aking reaction patungkol dito sa isang komento ng isang masugid na taga-subaybay po ng Ka-Business Official. Siya po si Ma'am Nida Briones. May kinalaman po kasi ito sa disiplina. Dali po. May maingay kasi kabayan sa labas, mga kababayan. Nag-off ako. So ito po, babasahin ko yung isang komento dito ni kabayan ni Mama Nida Briones. Ngayon nga sabi ko nga may kinalaman to sa pagdidisiplina or disiplina. Sabi niya, dapat pag may bisita ang pamilya ka-business, umalis naman yung mga bata. Mga magulang ng bata, turuan nyo ang mga anak nyo. Ang pangit tingnan, may umiiyak, maingay, hindi maganda panoorin. Naalala ko yung time nung kabataan namin sa bahay ng aming grandparents. Hindi ka pwedeng humarap, hindi ka pwedeng tawag dito sa Bisaya sa wari kasi suro salim paparay, kumbaga maglakad-lakad diyan sa may mga sa harapan ng bisita. So kami noon, mga kabataan, mga pinsan ko, kami magkakapatid, pag may bisita ang mga grandparents namin, kasi madalas kami sa bahay nila, doon kami sa loob ng kwarto, hindi kami pwedeng humarap. Pero ngayon, iba na yung kabataan. Para sa akin, nasa tama po to si Ma'am Nida na nasa mga magulang ang pagdidisiplina sa mga bata. Kasi nakita ko dito pasensya na kayo Kuya Buknoy at Minggay. Si Kia karga yung baby. Si baby Siopaw. So pagka ganon, matik na sana. Hanggat hindi kailangan, hanggat hindi tinatawag yung mga bata, doon lang kayo sa kabila. Hindi sila pwedeng, hanggat maaari, huwag makisalamuha sa ganyang may bisitang matatanda. Respeto, disiplina. Ganoon naman talaga yun eh. Pasensya kayo sa mga nandiyan sa ka-business family. Sinisigundahan ko lang po kasi talaga to eh. Importante to. Hindi maganda nga talaga tingnan na may mga nadidistract. Nagsasalita si Pinono, may maingay, umiyak yung bata. At na-appreciate ko si Budang, parang may tumalsik na kalat yata, hindi ko alam kung saan ang galing yung pinunasan niya. Ang galing ng batang to, wala siyang kaarte-arte ba? Kasi may bisita dyan eh. Siya yung nagkusa siyang tanggalin yung nalaglag yata na dumi. Hindi ko alam kung galing yung doon sa bata na hawak nila. So, sana nabasa nila ito para eye-opener, paalala. Pag may bisita, isip mo na yung mga bata kung hindi sila kailangan. Yun. Tapos meron pa dito kay Ma'am Nida rin ito eh. Ito naman, sa time na yun, wala doon yung anak ni Bornok. Sabi nga niya dito, lalo daw mga anak ni Bornok, malilikot, walang galang. Kung hindi pa sabihan, mag-bless, nakukulang sa pangaral ang mga anak ni Bornok. Nasad pa siya. Hindi ako makapagsalita eh, kasi syempre nakikita. Siguro hindi lang sila sanay. Pinapangaralan yan, pero hindi lang sila sanay na ganun ang gawin. Yung mag-bless, ganun. Parang hindi ko naman masyadong nakikitang malilikot. Kasi bihira lang naman nandyan yung mga anak ni Borno. Bihira lang naman. Siguro yung mga ganitong pagkakataon, case-to-case basis naman to. Yun lang talaga, hindi maganda tingnan na may mga bata na nandyan habang may bisitang matatanda, diba? So ito pa, last na comment ni Ma'am Nida Briones. Sabi niya, ka-business, hayaan nyo muna ang bisita kumain. Kahit kilala nila ang mga kagwang, pakainin nyo po muna ang bisita. Ito kasi napansin ko, may point din dito si Ma'am Nida Briones. Kasi pag nag-entertain tayo ng bisita, pumunta sa bahay, ito kasi ang nangyari,
yung pinagsaluhan, yung inilagay na pagkain galing sa kusina ni Mrs. Kabisnes. Nag-order sila. Ibig sabihin ko dito, hindi dala ng bisita. Kasi kung dala ng bisita, para sa akin okay lang pagsalu-saluhan kasi ano yun para sa lahat, kumbaga. So itong time na to, kila Kabisnes, nag-order sila sa labas para pang merienda muna. Kasi nga, nabanggit nga dito na nagluluto pa si Mrs. Kabisnes. So pinamerienda muna nila. Entertain muna. So, marami kasi na doon yung mga ibang kagwangs na katayo sila. Tama nga naman kasi si Kabisnes na kumakain sila tapos yung iba nakatunganga kaya pinasabay na lang nila. Pero para sa akin, pwede muna habang exit muna, di ba? Exit muna. Or, nandun na rin sa sitwasyon na yon, di sumabay na rin sila. Di ba? Kasi tayo, yung nandun tayo sa hospitality, di ba? Mga hospitable tayo, di ba? Pilipino So, yun nga lang, parang nga ang sagwa tingnan na habang nagme-merienda sila pinuno, yung bisita, tsaka yung kasama ni Mami, may mga nakatayo, nakatingin sa kanila. Diba? Kaya ayun, sinabi lang ni pinuno na kumain. Pero pagka ganun, dapat talaga para sa akin, yung pagka ganyan, balik na lang kayo pag tapos na sila. Kasi pwede naman kasi yung pagkain na yung galing sa likod, galing sa kusina, gaya na nga sabi ko Okay, patapusin niyo muna. Tama si ma'am. Patapusin niyo muna kumain yung bisita. Total, nagbibideo naman yan Hindi naman yan abutin ng 2 oras. Di pagkatapos ng bisita, di attack sa kusina, di ba? Hayaan muna. At saka napansin ko din, may nag-comment dito patungkol kay Bay Papaya kasi siya yung nagbibideo. Hanggat maaari yung nagbibideo, hindi siya mag-iingay. Hawakan lang niya yung camera. Kasi tumatawa, nagsishake. Naririnig talaga yung boses. Naalala ko yung kay Kalinga Prab. Kasi syempre nanonood din ako doon. Hindi mo alam kung sino yung nag-handle ng camera niya. Kasi walang imik Kahit may tawanan na kinukunan siya. Wala talagang marinig. Hindi siya Minsan si yata yun si Kalingap Ian or si Kalingap David. Hindi mo alam na kung sino yung humahawak sa camera. So dito, isa to sa magiging guide na rin. Pangit din kasi talaga na hawak mo yung camera, sasabayan mo ng may background, sasabat ka sa usapan, di ba? Parang hindi rin maganda. Ito naman maganda to kasi constructive criticism po ito, hindi ito bashing. Paalala ko lang po sa aking mga kapwa ka-business dyan, sana maintindihan niyo po yung aking sinasabi. Agree po ako dito sa sinabi ni Ma'am Nida Briones, para sa disiplina, di ba? Para makontrol. Kasi hindi rin naman lahat ng oras pwede tayong ganyan na may tawag sa amin sa waray yung salawasaw. Yun yung ganong salawasaw ba na basta hindi siya magandang tingnan na magulo ba? Na may mga nakatingin, may maingay. Nakita ko pala si Kenzo, shout out, lumapit kay Pinuno Ka-Business, nagulat ako Yun talaga pag may mga bata, dapat automatic yung mga magulang, asikasuhin agad yung mga anak ninyo, huwag papupuntahin sa harapan ng bisita hanggat maaari, hanggat hindi sila tinatawag. Kasi kung tatawagin naman yun yun lang yung paglapit. Para matuto sila, kasi masasanay. Kumbaga sa amin, iwaray batasan. Kalalakihan nila na, okay lang pala yung ganito na pag may bisita na matatanda, pwede tayong maglakad-lakad doon, pwede tayong mag-ingay doon, mga ganon. So, hindi pwede. Kaya, yung disiplina nag-uumpisa sa bahay talaga. Ang mga magulang ang una nagtuturo sa pagdidisiplina. So, siguro sasabihin nyo, bakit ikaw, nadidisiplina mo ba yung mga anak mo? Sa side ko naman, may communication kami, lagi ko silang pinangangaralan, at saka, hindi naman kami sa bahay, wala kami mga bisita. Pero, tinuturuan ko rin yung mga anak ko na pag nandun kayo sa ibang bahay, pag-behave kayo, huwag kayong malikot, huwag kayong mangingialam na hindi sa inyo, umupo lang kayo doon, yung mga ganon. Tinuturuan ko rin sila. Kung may kailangan tulungan, tumulong kayo sa mga gawain, ginaganon ko sila. So, ito sana, nabasa nila ito. Hanggat maaari talaga, antayin na matapos kumain ng bisita. Tapos, mga bata, ligpit muna.
Huwag makipagsabayan. Diba? So, yun lang yung sa akin. So, kayo po, ano yung masasabi ninyo dito sa sinabi ni Ma'am Nida Briones? Agree po ba kayo? Ay, kasi ako lumaki ako sa lolo ng mga disiplinaryan. Grabe. Grabe yun. Naabutan ko pa ho yung lolo namin sa tuhod. Sa mother side. Long table kami pag kumain. Doon sa bahay nila, malaking bahay. Marami din siyang anak, yung mga lolo ko, tita ko, tito. Ganon. Pag tuwing kami, kwento ko lang po pag may mga okasyon, pamilya lang. Ang haba ng lamesa, grabe. Ang haba talaga, puno. Tapos, bawal magsalita. Pag may nalaglag na isang butil ng kanin sa lamesa, damputin mo yun, kainin mo. Kasi bawat butil, pawis yun ng magsasaka. Grabe. Kaya kami noon, syempre kami iba eh. Kumbaga pasok na kami sa bagong henerasyon ba? Sabay ganun eh. Umiiwas kami, hindi kami sumasabay sa pagkain dun sa mga lolo-lola namin. Pero pag kasi minsan, ang lamesa kasi nilalagyan yan ng mga pinggan. Hindi pwedeng mabakante. So pag mayroong isang mabakante doon, mapipilitan kang umupo ka doon talaga. Kasi hindi sila mag-uumpisa hanggat kulang pa ng isang tao. Eh syempre ako, kumbaga medyo mas may edad na, yun, nakakaupo doon sa lamesa. Parang tinginan, walang imik-imik talagang kain. Parang sundalo. Ganun yun. So ito, sana may natutunan tayo dito, paalala kasi ito sa pagdidisiplina na para yung mga bata hindi masanay ng ganun. Na laging nakabalandra sa tuwing may bisita. At saka ito pa, opinion ko lang, no, pag halimbawang ganyan, kunti lang naman yung bisita dalawa lang yata ang dumating dyan, talagang magkasama si mami. Mas maganda pag ganyan, yung nakaupo, mag-entertain, yung sila, pinaka-business, first family. Diba? First family talaga. Oo, nandun yung mga kagwangs, pero hanggat maaari nandun si Mrs. Ka-business, nakaupo, si Pinuno, sila Papa Des, nandun si Budang, wala si Boss Day. Dapat, sila, diba? Tapos nakaalalay lang yung mga kagwangs sa side. Ewan ko, ito opinion ko lang po. Pero busy yan si Mrs. Ka-business sa kusina kasi nga nagluluto siya. So yun yan lang sa akin, habit dami ko nang sinabi pa ulit-ulit. So disiplina po talaga importante. At sana hindi ko ito makalimutan. Sana maibalik talaga to. Nasa mga magulang ko talaga yan. Para yung mga bata, matuto din sila. May adapt nila yon na, ay, ganito pala kami noon. Tinuruan din kami ng ganito. Ganun ba? Kasi madadala nila yan sa paglaki. Pagka ganyan na hinahayaan lang na mag-i-interrupt dyan sa may mga tao, hindi magandang gawin. Diba? Hindi naman talaga maganda. So, sana walang magalit sa akin. So, yun lang yung sa akin, opinion ko lang yun para doon sa binigyan ko lang ng linaw para sa akin yung comment ni Ma'am Noemi. Sino ba yun? Wala. Nida, sorry. Binabanggit yung Noemi. Si Ma'am Nida Briones. Shout out po, Ma'am. Yan, nabasa ko na po yung comment. So, sunod po ulit na aking mga excuse me, gagawa ng opinion ng mga komento. So, mamaya magbibigay po ako ng aking reaction. So, dito lang ako sa comment. Mag-iingat po kayong lahat, mga kababayan. Shout out po sa mga kasamang reactors. Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, Katangay PLC, MK Inday Ukray. At sa lahat po ng mga kagwangs, shout out po sa inyo. Hindi ko na iisa-isahin dahil napakarami ninyo, pero ilalagay ko ang inyong mga pangalan. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.